So what is up mga tropang pogi? So ayan, basta kayo, ang tagal ko nawala, tagal ko hindi nakapag-vlog, so ngayon na lang ulit. Yeah, so welcome back to my channel. So ito ulit tayo mga tropang pogi na, so medyo shaky yung camera natin. I don't know why, siguro hindi na sanay yung kamay ko. And anyway, kagagaling ko lang rin pala sa sakit, kaya ganun. So ayun, so we were about to discuss something today. Let's go! So merong isang nagtanong sa akin. Ang tanong niya is this: Kuya Arnold, bakit ka single? Anong paki mo? Ha? Anong paki mo? So walang pumapatol eh. Ha? Nangingiram ka pa eh. Nangingiram ka pa eh, no? Bad trip ka eh. Hindi, joke lang. Hindi, being single or staying single is my personal decision. Why? Why did I say that? Paano ko nasabi? You know why? Kasi kung papasok ko lang rin naman sa isang relasyon, syempre magbo-boyfriend, girlfriend ka. Anong pagkatapos nun? Yun lang? Masabi lang na may boyfriend ako or may girlfriend ako. I'm in a relationship with someone. No. Hindi ako papasok sa ganung bagay para lang sabihin na may karelasyon ako. No. I don't want to fall in love with the idea of being in love. No. Di no. Come on guys, after being boyfriend, girlfriend, alam mo kung ano ko sunod nun? Marriage. Then after marriage, mag-aasawa ka, di ba? Siyempre, married ka na. Siyempre, mag-aanak ka. May pantustos ka ba? Come on guys, this is the reality of having a relationship with someone. Hindi ito training ground na feeling mo after ng isa, may isang stage na naman, No! I don't want to waste my life with those kind of thing. Why? Because I have priorities to make. I have things to do first bago yung mga bagay na yan. And I don't like that idea. Yung sinasabi na lang, gusto mo ko, gusto kita. Tapos gustuhan na lang tayo. Tayo na. No! No! For me, the feeling of being in love is a process. And ayokong pumasok sa isang relasyon kung saan makikipagrelasyon ako sa maling tao. Then after nun, anong mangyayari? Magkakasakitan. Sasabihin, sinaktan niya ako. No, this is the reality. Ang tanging taong mananagot sa sakit na nararamdaman mo ay hindi yung taong nanakit sa iyo, kundi ikaw mismo. Why? Dahil hindi ka nila masasaktan kung hindi mo sila bibigyan ng karapatang saktan ka. That's the truth. Huh? Kaya naman talagang natutuwa at nabibless ako dun sa mga artistang hanggang ngayon may solid na foundation yung pagmamahalan nila. Just like Nerina and Chito Miranda. Tingnan mo, nag-stand at mas lalong naging tight yung relationship nila after those trials na pinagdaanan nila together. Ha? Diba? Katulad ni Hayden ko at saka ni Vicky Bello. Tingnan mo, after nila pagdaanan ng several things, many things, kung saan nasaktan sila pareho, ayan, sila pa din. Just like Richard Poon and Marica Reyes, hanggang ngayon sila pa din. Kasi they learn the process. They learn to embrace what's with that person. You need to learn more about the person you love. Ha? Hindi lang yung laging, gusto kita, gusto mo ako, ay crush kita. No! Kayong mga millennial ngayon, sasampalin ko kayo eh. So, ang masasabi ko lang sa mga millennial ngayon na gusto talaga magkaroon ng relationship, huwag nyo nasayangin yung oras nyo. Kung hindi naman siya magsisilbing inspirasyon sa'yo. I am not saying na masamang makipagrelasyon. No, I'm not talking about that. Ano ang masama? Yung makipagrelasyon ka sa maling tao. Why? Because kung maling tao yung karelasyon mo, maling bagay yung gagawin mo, then suddenly, you will do things na mali. And mapupunta ka na sa maling sitwasyon. Maling sitwasyon kung saan sa huli, ikaw din yung mahihirapan. Then along the way, you will say, eventually, pagtanda mo, you will realize na sayang lang pala yung buhay mo. And mapapayo ko lang pala dun sa mga taong may karelasyon na at may mga kinakasama na. Ito lang masasabi sa inyo. Be faithful. Be faithful. Why? Because ang love, it will fail. Lalo na kung pagmamahal ng tao. It will fail. I'm not saying na love expert ako. I'm not saying na marami akong alam when it comes to love. But what I am trying to tell you is, be faithful. Why? Because faithfulness is so important. Sometimes, we feel like hindi na natin yung mahal yung tao. Sometimes, siguro nasasabi natin na wala ka nang gana sa pagmamahal niya. Naakala natin wala na yung love. There's no love anymore between you and the person you love. Na hindi natin alam, na di natin napapansin na yung akala nating nawawalang love ay hindi naman pala talaga love. Ang nawawala is faithfulness. Faithfulness is one of the key for you to have a good relationship. How to become faithful? Paano maging faithful? Well, simple lang. Hirap ka na kahit may struggles kayo. Hindi ka titingin sa iba. Hindi ka hahanap ng iba. Why? Because for you na
for you to have this kind of pleasure na hindi mo nararanasan sa kanya anymore because you feel unfaithful or you feel unloved by that person. No. Kaya ka pumasok sa relasyon na yan, it is because there's a reason. There's a love. There's a faithfulness. There is a big emotion na naging rason kung bakit nandiyan ka. And if you can stay faithful with that person, then doon pa lang babagsak at babagsak ang relasyon nyo. Alalahanin mo yung magagandang bagay together. Especially, yung mga good memories nyo na magkasama kayo. That's what important when it comes to a relationship, when it comes to having a relationship. Huh? Madalas tayong kiligin dun sa mga tinatawag natin na relationship goals. Oh, ang sweet nila. Oh, ang ganda ng relasyon nila. Oh, nakakakilig. Sana all. Sana all. Guys, ano yung nakita nyo? Yung good side, diba? But have you ever seen that the relationship is struggling? Have you ever seen the pain? Have you ever seen yung discussion, yung away ng relationship na yun bago nyo makita yung sinasabi nyo relationship goals? Always remember this. Every successful relationship has their own struggles. Lahat yan nag-struggles, lahat yan nahirapan. Lahat yan may pinagdaanan. Then if we are just going to give up easily dahil dun sa mga bagay na pinagdaraanan nyo ngayon, and you can stay faithful dahil nahihirapan ka na hindi mo na nakukuha yung mga bagay na gusto mong makuha sa kanya, then stop. Maigi pang itigil mo na lang because you're doing it wrong. If you want to have a proper relationship goals, in every pain, in every struggles, you will remain faithful kahit feeling mo hindi mo na siya love. Hindi ka love ng mama mo. Guys, I have a confession. Actually, hindi naman talaga ako single. I'm in a relationship. I'm in a relationship with the Lord. The Lord Jesus Christ. Kuya Arnold, paano ka nagkaroon ng relationship with Jesus Christ? Because tinanggap ko siya bilang Savior, King, Redeemer. Because tinanggap ko siya bilang my Savior, my King, my God. That's why I have a relationship with Him. Paano ang relationship? I have a relationship with God because I became His Son. Paano ko naging anak ng Diyos, Kuya Arnold? John 1:12. Sabi sa Bible sa John 1:12, ang sino mang tumanggap at nanalig sa kanyang anak kay Jesucristo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. That's why I have this kind of confidence na masasabi kong may relationship ako sa Diyos. Because I accepted His Son, Jesus Christ, as my Lord, my Savior. Ayun, kaya ako naging anak ng Diyos. Kaya ako may proper na relationship. Actually guys, yung mga diniscuss kong maliliit na bagay tungkol sa relasyon is medyo biblical talaga yun. Dahil pinanghugutan talaga. And for me talaga, pinanghawakan ko ngayon kaya ako single. At ayoko pumasok sa isang relasyon is because I have a lot of priorities na kailangan unahin. Unang-una, itong batang to nasa likod ko. Yan, nasa picture na yan. Marami pa akong priority sa batang yan, and kailangan ko pa alagaan yan. Hindi naman sa pero kung may purpose si Lord at talaga ibibigay ni Lord yun, bakit hindi? Siyempre gusto naman natin yan. Kaso alam, as of now, wala pa talaga sa isip yan. Kaya ayoko pang makipagrelasyon, ayoko pang mag-boyfriend or girlfriend or anything or relasyon yan. Basta mahalaga masaya ako. Masaya ako sa kondisyon ng heart ko. Because sabi nga, this world wouldn't have such a rich history if people didn't fight for what they believe in. Giving option is an option when it comes to love. And if you will give up so easily, then you shouldn't be in love in the first place. Show the person you love that they not only know that you love them, but they feel that you love them. Huwag mo lang sabihin na mahal mo yung tao. Iparamdam mo rin. Hindi lang puro salita. Lagyan mo rin ng gawa. Tama naman, di ba? At yun ang sabi sa 1 John 3:18.
Ano sabi sa 1 John 3:18? Ayan, nandito yung ano ko. Oops, hindi kita. Pero ano yan? Digital Bible. Sabi sa 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So let us love what that person is trying to show to us. Diba? Tama naman. Action speaks louder than words. Marami kang sinasabi tungkol sa pagmamahal mo sa kanya, di mo naman pinaparamdam. Nonsense din. So ayun guys, thank you so much for watching my vlog. So ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. Salamat. And thank you Lord kasi gumaling na ako sa sakit ko and okay na ako. And always remember, sabi sa t-shirt ko, faith can move mountains. Matthew 17:20. Faith can move mountains. At yun yung nangyari sa akin dahil nagkasakit talaga ako na talaga namang ang hirap, napakasakit sa ulo, pero okay lang. Okay ako kasi I have faith in one true God. Yun, so magsha-shoutout ako ngayon dun sa mga nagpakita ng concern ng may sakit ako. Yun, shoutout ko kayo. So ayan guys, ito mga napili kong i-shoutout ko ngayon is, ito yung mga nag-comment, ito yung nagpahatid ng mga concerns nila sa akin nung may sakit ako. So yun, marami-rami to. So i-shoutout ko ngayon lahat guys, no? So shoutout kay Junji TV, sabi niya sa akin, pagaling po kayo sir. Yan. Sabi, si Grace Casarigo, sabi pagaling ko po. Si Menyat Mentas Carlos, Montes Carlos. Menyat Montes Carlos, ang hirap sabihin ng pangalan niya. So si Jezabel Vergara Racelis, yun, shoutout sa inyo. Kimberly Bustos, shoutout sa inyo. Josephine Luz, Joshua Sabela, Eugene Cruz, yan, shoutout sa inyo. Si Ariel Rolyon, si Anthony Unciano, si Princess Maripate Adalahaw, yan, shoutout sa inyo guys. Salamat. Yan. Si Samuel Lising, si Camila Joy Edilor, si JC Dulgime, yan, shoutout sa inyo guys. Salamat din sa mga Get Well Soon kuya nyo na comment. Si Kimberly Bustos ulit yan. So yan, si Christian Margareta, sabi ni Mark, kung makikita nyo yan. Kita nyo ba? Hindi makita eh. Basta ang sabi niya dyan is, ayan, yan, kita na. Okay. Yan, miss you Kambal. So di pa rin kami nakikita hanggang ngayon ni Kambal because nagkasakit ako. UTI po pala yung sakit ko, UTI, and tumaas yung bacteria ng katawan ko. Ang taas na lagnat ko na nakaraan, halos buong isang linggo. Ngayon, may mataas akong lagnat at saka napakasakit po ng ulo ko. Pero ngayon okay na po ako. Yan. Thank you so much for watching my vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And thank you so much sa support nyo kasi 11,000 subscribers na tayo. Nakakatuwa kasi although wala akong ganang upload na nakaraan kasi nagkasakit niya ako, yung paulit-ulit na lang yung sakit na yan. Thank you so much kasi yun, dumadami tayo mga tropang bawi. So yun, see you in the next vlog. Sana may natutunan kayo sa vlog kong to. Yeah. More content to come and more wisdom to come para sa atin. Bigay kayo ng topic, comment down below kung ano yung mga gusto nyo, mga topic tungkol sa pag-vlog. Thank you so much guys. Yeah, see you in my next vlog. Haha!